far meron tayong nakitang mga establishments na may mga violations pero hindi tayo nag-impose ng penalty dahil ang layunin ng ginagawa natin na ito ay more on tax awareness and education. Tinitingnan natin yung mga compliance nila at tinitingnan at tinuturo natin sa kanila kung ano yung mga violations at hindi nila nako-comply para matuto sila at sa susunod ay hindi na nila magawa itong mga violations. So marami rin tayo nakitang establishments na nakakatuwa dahil compliant. Katulad ito muling sinikita natin, wala tayong nakitang violations, rehistrado, yung mga libro updated at mga invoices nila ay updated as well. Pero sa first, may nakita akong mga punit-punit na hotdog. Ano yun, sir? Napunit daw sabi, yung isang pinili namin na yung list of violations na dapat nilang makorek at although napunit pero may litrato naman, nakuna naman, so kahit paano alam nila at pinaalalahanan din natin sila na ingatan ang mga dokumentong binibigay natin sa kanila para hindi mawala at maging guide nila sa pag-comply nila. So ano ba ibang violations na nakita nyo? Ang iba't ibang namomonitor natin kasi itong ginagawa natin na ito ay nationwide tax compliance verification drive. So ibig sabihin yan, buong Pilipinas ginagawa natin ito, nakalabas lahat ng aming mga revenue officers para bisitahin ang mga establishments at mga negosyo. Again, para ma-check ang compliance at masigurado natin na maturuan ang mga taxpayers kung ano ang mga requirements, ang registration requirements at yung mga librong kinakailangan nila at mga invoices na kinakailangan nila. So ginagawa natin ngayon yan, walang penalties. At ang nakita natin, marami tayong nakita na mga hindi rehistradong mga negosyo, mga establishments na hindi rehistrado. So pinaalalahanan natin sila na i-registro ang kanilang mga negosyo nila sa BIR at nakita rin natin yung iba hindi updated yung mga libro at yung mga invoices nila ay hindi pa na-convert into invoice dahil wala na official receipt. Sir, kanina po naglagay po kanya mga sticker. Ibig sabihin po walang paglabag yung mga nilagyan? Hindi naman. Ang ibig sabihin yan ay nabisita na natin at na-check na natin ang establishment na to. At pwede na natin silang babalikan natin para makita kung talaga bang na-correct nila ang mga nasabi natin na mga violations nila. Lahat po sila, sir, nagpakita ng mga resibo. Wala ba kayong kapansin-pansin ng mga peke? Wala naman. Kaya so far okay naman. Maayos naman yung mga nakita natin. Yung iba lang ay hindi updated. Ano po ang pinakamataas na penalty kapag nakitaan po ng mga paglabag? Depende kung ano ang paglabag niyan. Siyempre, ang pinakamabigat na violation ay kung yung negosyo mismo, yung establishment ay hindi registrado. Yan ang pinakamabigat niyan dahil criminal case yan at subject to immediate closure ng negosyo dahil hindi registrado. Commissioner, you mentioned kanina na ayaw yung makita ng mga negosyo na kalaban nila yung Yes, actually kasi tayo ay kaakibat dapat ng mga negosyante. Ang aim natin, ang layunin natin talaga ay maging partners in nation building ang BIR at ang mga negosyante. Kaya naman ang ginagawa nating kampanyang ito ay education campaign. Yun talaga ang layunin natin dahil gusto natin ay ipakita na ang BIR ay hindi naman agad ay penalties at mag-impose agad ng penalties kada violation na makita sa inyo. Ang gusto natin ipakita ay nandito kami para gabayan kayo, tulungan kayo at magtulungan tayo na makapag-comply kayo, maturuan namin kayo kung ano mga dapat gawin para makapagbayad ng tax. Sir, mula January, meron na po bang naipasara? Ilan pong establishment nationwide? Sa ngayon, hindi pa. Wala pa tayong ginagawa dyan. Magiging stricto rin tayo sa darating na panahon. Pagkatapos ng massive education campaign natin, ay syempre tutungo rin tayo dyan na mas magiging stricto din dahil pagkatapos ng massive tax awareness drive natin, ay kinakailangan din naman na ipataw natin ang magpataw tayo ng mga stricto rin na mga patakaran. Pero yan, gagawin natin dun sa mga talagang halatang walang intensyon na mag-comply. Dun sa mga taxpayers na gustong mag-comply, tutulungan namin kayo. Kaya lahat sana tayo pagtulong-tulungan natin ito. Sir, bakit natin ginagawa itong inspection? And ano po yung target collection for
again, ginagawa natin itong inspection na to para makita kung ano ba ang mga violations at maturuan sila, masabi sa kanila na itong mga nakita natin ay mga paglabag, pero hindi namin papatawan ng penalties. Bagamat yan ang gusto nga natin na ma-explain sa kanila para makorek nila ito at maging fully compliant lahat ng mga taxpayers. Ang inaasahan kasi natin na ngayong taon na to ay 3.23 trillion pesos ang collection target, at nakikita natin na kapag compliant ang mga taxpayers, kapag tinuturuan natin ay mas makakamit, mas madali natin makakamit ang collection target na naiata sa atin. Commissioner, start na rin kasi ng campaign season ngayong araw. May tax obligation to po na dapat tandaan yung mga kumakandidato. Tama po, no? Ngayong buwan ng Pebrero ang kauna-unahan nating Tax Awareness Month, at yung unang linggo ng Pebrero ay doon natin inilusad ang tax tax campaign. Ngayon sa mga kandidato, dahil din na eleksyon, may obligasyon na magrehistro ang mga kumakandidato kung kayo po ay tatanggap ng mga donasyon at maggagastos para bumili ng mga election paraphernalia ninyo, katulad ng mga t-shirts o kung ano man, mga posters. Ngayon, ang obligasyon po natin ay mag-issue ng mga resibo sa mga mag-donate sa inyo. At pangalawa na rin ay mag-withhold doon sa mga suppliers na gagamitin ninyo kapag halimbawa may bibilin kayo, babayad kayo ng mga posters ninyo, yung mga ads ay dapat nag-withhold po tayo para masigurado na bayad ang fees ng mga suppliers. Sir, baka may mensahe ka doon sa mga tax evaders? Para sa mga tax evaders, nakita ninyo naman na ang ginagawa ngayon ng BIR ay more on taxpayer service, taxpayer oriented ang aming approach. Gusto namin na matulungan ang mga taxpayers dahil lang gusto natin na lahat tayo ay nagko-comply. Kaya pinapadali din natin ang serbisyo ng BIR. Kaya naman dun sa mga hindi pa rin magko-comply, halatang halata na yan na talaga may intention kayo kung magbayad ng tamang buwis, at hahabulin namin kayo at i-audit, at kung makita natin na may karapatang kasong kriminal yan ay sasampahan namin kayo, katulad ng mga yung mga bumibili ng mga peking resibo at yung mga involved dito sa illicit trade, sa mga sigarilyo at sa mga vape products. Paulit-ulit na tayo dyan, and of course ngayon nakatutok rin tayo sa mga online na transactions. Lahat yan dapat nagre-rehistro kayo, at siguraduhin natin na nakamonitor tayo sa mga online transactions, at i-apply din natin ang offline kandado. Gagawa tayo ng online kandado sa mga hindi pa rin magre-rehistro at magbabayad ng tamang fees pagdating sa mga online transactions. Kung kandidato ka, hindi ka mag-issue ng resibo sa mga donations at mga campaign materials sa binili mo, anong parusa? Well, violation yan ng tax code, dahil malinaw na obligasyon yan ng mga kandidato, at pwedeng ma-report din natin yan sa COMELEC, at kung ano ang gagawin nila, of course, it's up to them. Sabi ng COMELEC, babantayan nila yung mga kandidato na kukuha ng mga influencers para mag-endorse sa kanila. Ano ba, may kailangan ba magbayad ng buwis ng mga influencer, online personalities na kukunin ng mga kandidato para i-endorse sila? Well, kinakailangan as long as kung bayad sila, definitely kinakailangan nilang magbayad. In fact, dapat matagal na rin natin yan na panawagan sa mga influencers at sa mga online sellers na magrehistro, lalo na kapag ang dami na alam natin na malaki ang kinikita. Or else, of course, that's tax evasion, So, ma-assess kayo, ma-audit, at mapapatawan ng mga penalties, at posibleng maharap sa kasong kriminal. Tama bang sabihin na imo-monitor ng BII kung sino-sino yung mga influencer na mag-endorse ng mga kandidato? Total, kasi nasa mga rally naman sila, halimbawa, or nasa mga vlog nila. Well, tama po, lahat patuloy yan sa pagmamonitor ng BIR. Other matters, may update na ba tayo dun sa withholding tax online? Kung magkano na naging collection natin? Wala pang update, pero nung unang pumasok yan ng November ay billion din naman na nakuha natin sa online withholding. Again, maliit pa lang yan dahil 1% lang ang
kinaltas na buwis dyan. So ngayon titingnan natin sa darating na filing season sa April, yung last day ng filing. Sana wag na nating patagalin dahil pwede na mag-file. Ang deadline po ay April 15. Deadline po yan. Hindi ibig sabihin yan ay hindi pwedeng mag-file na. Pwede na po pay and file your annual income tax return on or before April 15. So dyan din natin makikita kung ano ang magiging ultimate compliance ng mga online sellers at imamatch po natin yan at makikita po natin kung tama ang nai-report po ng mga online sellers. May mga big fish na tayo na pinapantay natin yung marami rin especially dun sa mga pending na kaso natin sa Department of Justice na mga involved sa mga fake receipts. Patuloy ang pag-monitor at nagpapasalamat din tayo sa Department of Justice na full support sila sa campaign na ginagawa natin laban sa mga tax evaders. Thank you, sir. Thank you. Patungan ko na lang ba? Kung pagka mayroon pong sticker na idinikit, ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin na bisita na natin at na-check na natin yung compliance nila, yung registration nila. So wala pong paglabag na nakikita? Meron na kulang na pinaalalahan na natin yung may-ari na siguraduhin na nandito yung mga libro. So ngayon, walang penalty ng grupo para na mas matutunan nila. ibig sabihin, hindi po naghihigpit ngayon, no? Hindi nag-iigit. Inaalalahanan lang. Okay, thank you po. Oh, right. Sa ginagawa natin. Ano ba ang budget? Okay. Lipat ka dito sa kabila ko. Dito. Tabi ka kay ano. Yun. Pakan. Abot. Thank you, ma'am. Hindi, patong mo na lang kayo yung mic nyo doon. Wala, hindi na kayo naman. Patong lang kay laser. Baba mo lang ng konti. Yan.
Tatang nyo na lang. Diba? Kasi nakatali yan. At least, di na kayo ano dyan. Yung mga registration, kung registrado yung certificate of registration, mga libro, mga invoices. Kabilang po ba ang numbers of employees, Com? Kabilang po sa i-check yung numbers of employees? More on record ano lang yan, pero hindi naman masyadong compliance. Pero tinitingnan din natin. Opo. Public knowledge na kasi, Com, na marami mga peke na mga papel. Paano po nyo matitrace kung peke ito or original? Nag-check natin kung pare-pareho yung mga documentations kasi may naman natin yung mga resibo, may authority to print. Opo. Tapos kung ano yung pareho, ito yung pangalan ng kumpanya sa resibo, ito yung nakalagay din sa certificate of registration. No need na pong gumamit ng mga electronic gadgets para malaman po ninyo? Wala naman, hindi naman na kailangan. Opo. Colnago. Walang violation. Wala naman nakalista, Com, no? Prepared na listahan or? Wala naman. Okay. Basta ito, Random lang. Okay. Walang sisigaw ng dapa, gano'n.